Ko 14. Paglilinis matapos gumaling sa sakit sa balat. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw na siya'y lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kapirasong kahoy na sidar, pulang lana at hisopo. Ipapapatay sa kanya ng pari ang 1 ibon sa tapat ng 1 bangang may tubig na galing sa bukal. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na sidar, ang pulang lana at ang hisopo. Ang dugo ay iwiwisik niyang 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipahahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay, lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit, siya ay magpapakalbo at maliligo, sa gayon ituturing na siyang malinis. Pahihintulutan na siyang makapasok sa kampo, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tolda. At sa ika-7 araw, aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalaban niya ang kanyang damit at siya'y maliligo, sa gayon magiging malinis siya. Sa ika-8 araw, magdadala siya ng 3 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan, 2 nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng 1/2 salop ng mainam na harina na may halong langis at 1/3 litrong langis bilang handog na pagkaing butil. Dala ang kanyang handog, isasama siya ng pari sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang 1 lalaking tupa at ang 1/3 nitong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Papatayin ang tupa doon sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin sa loob ng lugar na banal. Ang handog na pambayad sa kasalanan, tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ay para sa pari at napakabanal. Kukuha ang pari ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahiran niya ang lambi ng kanyang tainga at ang hindalaki ng kanang kamay at paa ng taong nililinis. Pagkatapos, kukunin ng pari ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang 1 daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tainga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Iaalay ng pari ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog niya ito sa altar kasama ng handog na pagkaing butil. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung dukha ang taong maghahandog, mag-aalay siya ng 1 tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan, 1/2 salop ng harinang may halong langis bilang handog na pagkaing butil at 1/3 litrong langis. Mag-aalay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. Ang isa'y handog para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Pagdating ng ika-8 araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh na sa may pintuan ng toldang tipanan. Kukunin at itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang tupang lalaki at ang 1/3 litrong langis bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ang tupay papatayin ng pari. Kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa lambi ng kanang tainga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang pari ng kaunting langis sa kaliwang palad niya.
isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wibisikan ang harap ng altar. Papahiran din niya ng kaunting langis ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit. Doon sa mismong bahaging pinahiran ng dugong galing sa handog na pambayad sa kasalanan. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Ihahandog din niya ang 2 bato-bato o kalapati na kanyang nakayanan. Ang isa nito ay para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkaing butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang ketong at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, pagdating ninyo sa Kanaan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo, at magkaroon ng amag na kumakalat ang bahay na tinitirhan ninyo, kailangang ipagbigay alam agad ito sa pari. Ipapaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang mga bagay na naroon. Pagkatapos papasok na siya upang magsiyasat. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga dinding, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya at 7 araw niyang ipasasara ang bahay na iyon. Babalik siya sa ika-7 araw at kung ang bahid ay humawa sa dingding ng bahay, ipapabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Ipapabakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitandahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat muli ang pari. Kung ang amag ay kumalat, ipahahayag na niyang marumi ang bahay na iyon. Ipasisira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Ang sino man pumasok sa tahanang iyon habang nakasara ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sino mang kumain o matulog doon ay dapat magbihis at maglaban ng damit na kanyang sinuot. Kung makita ng pari na hindi naman kumakalat ang amag pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipahahayag niyang ito'y malinis na. Upang lubos itong luminis, kukuha ang pari ng 2 ibon, kapirasong kahoy na sidar, pulang lana at hisopo. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito'y patutuluin sa isang bangang may tubig na galing sa bukal. Ang kapirasong sidar, ang pulang lana, ang hisopo at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos, wibisikan niya ng 7 beses ang bahay. Sa gayon, magiging malinis na ito. Kakawalan naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Sa gayon, matutubos ang bahay at muling ituturing na malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na parang ketong at pangangati, sa amag sa damit o sa bahay, at sa namamaga o anumang tumutubong sugat. Ito ang mga tuntunin upang malaman kung isang tao o bagay ay malinis o marumi.